Maagang Balita RH. Mga hakbang pasulong mula sa paglalahad at pag-unawa ng mga problemang dulot ng korupsyon. Narito na tayo sa panibagong antas. Level Up. Diskarte. Ikalawang aklat. Oras na para pag-isipang mabuti ang bawat desisyon. Ang bawat akbang. Ang bawat balak gawin bilang tugon sa mga hamon ng paggamit ng katarungan. Ng pag-abot sa pangarap na umunlad at makapamuhay ng payapa at matiwasay. Diskarte. Ikalawang aklat. Diskarteng makabansa. Diskarteng makatao. Diskarteng makakalikasan. Mga hakbang na mula sa taimtim na pagsusuri. Pinag-iisipan ng maayos. Ikaw, ano ang punto ng iyong diskarte? Magandang hapon sa inyo, class. Muli, magkakasama na naman tayo rito sa ating programang Diskarte. Oh, teka. Makinig ng mabuti, ha? Quiet, please. Listen up. Okay. Makinig kayong mabuti. Gaya ng dati, tutulong ang programang ito upang maintindihan natin ang mga dapat nating gawin sa ating lipunan sa pamamagitan ng ating mga matututuhan sa makulay na buhay ng ating mga naging bayani noong unang panahon. Katulad ng kasaysayan ni Gregoria de Jesus na ipinanganak noong May 9, 1875 at isang katutubo ng Caloocan. Ops, teka, makinig ng mabuti, okay? Sige. O, ganyan nga, tumahimik na kayo at uumpisahan ko na sa inyo ang pagsasalaysay ng kasaysayan ni Gregoria de Jesus noong siya'y 18 taong gulang pa lamang. Itay, huwag po kayong magalit. Nakakagalit ka, Oryang. Kaya hindi ko napigilang ihampas sa mesa ang kamay ko. Kasalanan mo rin kaya nagngit ang ama mo. Hindi mo ginagamit ang iyong isip, Oryang. Maganda ka at maraming manliligaw. Mga binata at may sinasabi sa buhay. Ay, sukat sa isang byudo ka nakipag-unawaan. At sa isa pang katipunero, isang supremo ng katipunan. Pinuno ng mga mapanghimagsik sa pamahalaang Kastila. At bukod doon, malaki ang agwat ng inyong gulang. 18 anyos ka lang. Samantalang si Andres Bonifacio, 29. Inay, Itaay, mahal ko po si Andres. Huwag mong igiit ang iyong kahibangan. Hindi kami papayag ng itay mo na magpatuloy ka sa pakipag-unawaan sa Andres na yon, Oryang. Ilalayo ka namin sa kanya. Ilalayo niyo po ako? Oo. Na magtapat ka sa amin ng itay mo tungkol sa ugnayan nyo ni Andres Bonifacio. May plano na kami, Oryang. Bago ka namin kinumpronta. Sisiguruhin namin ang inay mo na mailalayo ka namin sa Andres na yon. Kaya iaalis ka namin dito sa Caloocan. At itatago ka namin sa Binondo.
Oriang, wag kang lumuha. Ako ang nasasaktan kapag nakikita ko naghihirap ang iyong kalooban. Hindi ko kayang sundin ang gusto ng mga magulang kong layuan ka, Andres. Hindi ko rin kayang mapalayo ka ng tuluyan sa akin. Nang yumaw ang unang asawa ko, hindi na ako muling nagmahal sa matagal na panahon. Ikaw lang ang muling nagpatibok sa aking puso. Kaya pilit kong inalam itong bahay sa Binondo na pinagdalan sa iyo ng mga magulang mo upang muli kang makita. Naiyak nga ako sa tuwa nang makita ka. Oriang, mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Andres. Handa kong harapin ang lahat dahil sa pagmamahal ko sa iyo. Ikaw, Oriang, kaya mo bang suwayin ang kagustuhan ng iyong mga magulang dahil sa pagmamahal mo sa akin? Oo, Andres. Oo. Kung ganon, pakakasal tayo. Pakakasal tayo sa simbahan ng Binondo. Pahig ako. Pero bago tayo pakasal, aanib muna ako sa katipunan. Oriang, mapanganib maging katipunera. Magiging lantad ka sa pag-uusig ng mga Kastila na labis na nangingit-ngit, dumarakip at nagpaparusa sa mga nag-aaklas at tumututol sa kanilang pagmamalabi sa ating mga Pilipino. Hindi ako natatakot. Handa akong harapin ang lahat ng panganib dahil gusto ko rin yakapin ang simulain na iyong pinaglalaban. Ang pagtatanggol sa ating bayan laban sa mga Kastila na umaalipin sa ating bayan at mga kababayan. Kung ganon, pagkatapos ng kasal natin sa simbahan, magpapakasal tayong muli, alinsunod sa ritual ng katipunan. Pag-ibig ba ang higit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa? Aling pag-ibig ba wala nang wala, walang mahalagang hindi inihandog ng may pusong wagas sa bayang nakupok, dugo'y yaman dunong tatiis at pagod. Buhay mayabuting magkalagot-lagot ang nakaraang panahon ng aliw, ang inasahang araw na darating ng pagkatimaw sa bayan, saan tatanghalin? Sa abang-abang, mawalay sa bayan, gunita may laging sa bibi ng lumbay, walang alaala. Kundi ang makita'y lupang tinubuan. Kayong nalagasan ng bunga't bulaklak, kahoy niya ring buhay na nilantat sukat
ng balabalakid, makapal na hirap, muling manariwat, sabay ay lumiyag, ipakahandog-handog